Nakuna ng CCTV, isang batang babae ang sinusundan ng lalaki at ang tumulong sa kanya, ang tinderang ni hindi niya kilala. Panuuring maigi ang video na ito kung saan isa di umunong tangkang pangunguha ng bata ang nakuhanan ng CCTV. Yung araw po na yun, busy po kami dito sa kantin namin, tas ang dami pong bumibili. Hindi po namin napansin yung pagpasok ng bata. Pumasok ang bata sa tindahan para magtago. Ang pinagtataguan nito, lalaking sakay ng motorsiklo, na tila hinahanap ang bata. Yung tao po, 2 beses po siyang umatras. Inihintay po niya yung bata talaga. Maya-maya pa, lumabas ang bata. Pero nang mamataan pa rin ang lalaki, dali-dali itong bumalik. At doon na nga nagsimulang umiyak at nagsumbong sa may-ari ng kainan. Saan ka ba nakatira? Doon po sa tao tahan. Paano ka? O, dito ka muna. May kumukuha sa'yo. Kumukuha? Andiyan pa siya. Pero nang lumabas na sina Annalyn at kanyang mga staff, wala na ang lalaking tinutukoy ng bata. First time lang pong nangyari yun, ma'am. Kaya medyo natakot din po kami nun. Talagang sinubukan ko talagang habulin sana yung tao dahil may motor naman ako. Kaya lang, hindi na namin siya nakita. Agad-agad daw nilang tinawagan ang pamilya nito para sunduin ang bata. Naglalakad daw nga po daw siya pauwi. Bigla daw minto yung motor ng lalaki. Pilit daw siyang sinasama. Tara, hatid na kita, sabi niya. Kaso sabi po ng pamangkin ko, magaling po siya. Sa dili lang po, bibili lang po ako. Ayon sa pamilya, hatid sundo naman daw nila ito sa eskwelahan. Pero nung araw na yun, masama raw ang pakiramdam ng ina nito kaya hindi niya ito nasundo. Pagkatapos ng insidente, naging mahirap daw para sa bata ang pumasok sa eskwelahan dahil sa takot. Lagi ko po sinasabi sa kanya na mag-pray lang siya palagi. Laking pasasalamat naman ng pamilya na agad sumaklolo sa bata sina Annalyn. Pagkatapos nga ng insidente, maski si Annalyn, nagdoble ingat para sa kanyang mga anak. Mas lagi po naming tinatawagan yung mga kasama namin kung naihatid na ba or nasundo na yung mga anak po namin. Agad din namang rumisponde ang barangay sa insidente. Ang barangay naman ay nagkandak ng sarili niyang investigasyon upang matukoy kung sino man yung tao na ito. Mahirap lang po dito ay hindi makita po ang kanyang plate number. Bilang aksyon, yung pong barangay po namin ay nagkandak ng security awareness po para sa mga sa school. Lalo pat laman din ngayon ng balita ang mga insidente ng child abduction. Sa mga ganito ring pagkakataon, ang mga simpleng pagtugon at pagtulong kagaya ng ginawa ni Annalyn, malaking bagay na para makapagligtas ng kapwa. Kaya ito ang gagawin nating hugot sa ating social experiment. Kasi po pinipilit niya po ako sumakay. Totoo ba yung sinasabi mo? Baka naman nagdadrama ka lang. Alamin ang mga makukuhanan naming reaksyon. Hindi lang mga bata ang nabibiktima ng pananamantala. Partikular na ang sapilitang pangunguha mula sa taong hindi kakilala. Dahil mapaanong edad, hindi ligtas sa ganitong klaseng modus. Kaya sa aming eksperimento, alamin natin kung paano tutugon ang mga tao sa kaparehong sitwasyon. Ayoko kuya, ano yun? Sa unang senaryo, ang aming kasabwat na babae na naglalakad sa gilid ng kalsada, susundan ng kasabwat din namin na lalaking sakay ng motorsiklo. Kakausapin at pipilitin na sumama sa kanya. Saan ka pupunta? Yan lang. Tara, sabay ka na sa akin. Hindi na kuya. Dahil sa takot, kunwari pupunta ito sa mataong lugar para humingi ng tulong. Ano kaya ang kanilang magiging aksyon? Excuse me po, pwede pong dito muna ako. Kasi kanina pa po ako sinusundan ng lalaki. Sige lang. Kasi po pinipilit niya po ako sumakay. Kilala mo ba yun? Hindi ko po kilala. Upo ka dyan para hindi ka malo. Sige, tawag ka lang tayo barangay. Gusto mo? Para safety ka talaga. Tatawag na sana ng barangay ang lalaki. Nang biglang umiksena ang isa pa naming kasabwat na kunwari magdududa sa aksyon ng babae.
Totoo ba yung sinasabi mo? Nagkasan ka ba? Taga dyan lang po. Baka naman nagdadrama ka Hindi lang kasi po, marami wala kasing po ano dito. kanina. Marami kasing ang gawa-gawa ng mga kwento dito. Hindi naman po ako nagbibiro, ate. Naniniwala po ba kayo sa kanya? Wala naman problema sa akin eh. Hindi naman siya iiyak ng ganyan kung hindi siya ano. Sir, paano po kung may kasama po yan na ibang tao, sir? Basta po, pinapopo lang namin kasi gusto niya nga siyang safety siya. Hindi naman siya masasaktan ng maraming tao. Mamaya may mga kasama ka dyan, kami yung mapahamak dito. Nanginili lang naman po ako ng tulong. Hindi naman po ako lalapit kung ano po eh. Dahil tumindi na ang pagtatalo, isang lalaki ang nangialam na sa sitwasyon. Gusto mo ba nang patawag kami ng barangay para tumulong kayo? Okay lang po. Dahil sa paninindigan ni Kuya na tumulong, Tawagan na ng barangay, te. Papunta ang barangay dito. good news! I-reveal na ito sa kanila. Kami po ay gumagawa po ng social experiment, sir. Thank you po, sir, sa pagtulong po sa kanya. Wala namang mawawala sa akin eh. Ang akin, purpose ko lang, matulungan siya. Hindi naman siya lalapit sa akin ng hindi siya nakakailangan talaga ng tulong eh. Pag nakita nyo na may gustong lumapit sa'yo nangangailangan ng tulong, wala naman masama tumulong. Lalo pag babae, mag-ingat talaga kasi hindi na rin safe talaga minsan. Sa ikalawa namang pagkakataon, ang ating kasabwat sa toda ng tricycle naman lumapit. Excuse me po. Kanina pa po kasi ako sinusundan ng lalaki. Ayan po. Opo. Bakit? Pupunta po kasi ako dyan sa may... Pinapasakay niya. Kanina pa niya ako pinipilit. Ay, hindi mo gyala yun. Hindi po. Pwede niyo po ba ako samahan kahit... Ang isang lalaki, akmang hahabulin. Kanina pa kasi siya sa... Sinusundan po kasi ako kanina pa nung nakamotor. Pinapasakay niya kasi ako. Gabi ka pa nyo, Time to reveal na. Social experiment po ito sa Good News, sa GMA po. Dapat tulungan kasi hindi natin alam yung balak ng rider. Buti nagpunta siya sa maraming tao. Dapat mag-report o kaya sa barangay para maalarma na may nangyayaring ganun sa lugar. Mga kuya, salamat po sa inyong pagtulong. Ayoko po. Minsan naman, ang pangharas, walang takot at harap-harapan ang ginagawa, katulad ng ating huling eksena. Papasok ang lalaking kasabwat at pupuntahan ang babaeng kasabwat na nag-iisa sa mesa. Ate, taga-saan ka ba? May kasama ka ba? Gusto mo, atid na kita pa uwi. Dito pa lang, may lalaki nang napalingon nang narinig ang usapan ng dalawa. Tara, sabay na kita. Ito na, may motor ako dun. Ayoko po. Tara. Ayoko kuya. Ano yun? Hindi, may motor ako dun. Hindi Balikan po. kita. Taga dito lang ako. Pati ang mga babae sa kabilang mesa, napatingin na sa eksena. Atay mo ko dyan, mabalik ako. Sinundan ito ng tingin ng mga kumakain na tila napatigil sa pangyayari. Pwede po po. Dito muna ako. Hindi makadala yun? Hindi pa, kumakain lang ako eh. Tumayo ang babae. Dala-dala ang kanyang cellphone para tumawag kaagad sa nakapaskil na numero ng pulis. At bago pa makatawag, social experiment lang po mga kapuso. Sabi ko, tatawag ako ng pulis ay umiiyak pa siya. Ba yun, katulad nung ginawa niya, dapat tumabi siya sa maraming tao tapos tatawag ko na otoridad. Ayon sa isang psychologist, posibleng magka-trauma ang sino mang makararanas ng ganitong sitwasyon. Ang vulnerable age group kasi is yung mga kabataan. Maaring matatakot na silang lumabas ulit, lalo na kung sila ay mag-isa. Maaring matatakot na silang makipag-usap sa mga people, especially kung stranger, and to develop that trust. Makatutulong daw na may makakausap ang mga biktima tungkol sa pangyayari. Huwag silang iwanan mag-isa para they would feel safe and mas mararamdaman nila na sila ay ligtas. Ayon naman sa PNP Anti-Kidnapping Group, para makaiwas sa ganitong klase ng krimen, kung nasa labas, iwasang gumamit ng mga gadget o dumaan sa madidilim na lugar. Maging mapagmatyag sa paligid. Magdala ng mga kagamitan na magagamit para maipagtanggol ang sarili. At kung sakaling makasaksi ng ganitong insidente, tumawag sa PNP Anti-Kidnapping Group Hotline. Sa ganitong pagkakataon, huwag matakot humingi ng tulong dahil marami pa ring handang sumaklolo para sa kaligtasan ng kapwa-tao.